nila pong kapanahunan no po sa history po ng mga Roman, no, mas less effective po kasi yung mga sibat, yung mas mahabang itak, no? Kasi minsan nagkakaroon po sila ng sa kanila pong pakikipaglaban ay hindi naman malayuan, talagang harap-harapan. Kaya mas effective po sa kanila yung gladius, yung tinatawag pong tabak. At yun po ang mas nagagamit nila doon sa close na quarter combat na mas malapit pong labanan na pakikipaglaban. Kaya paano natin din yung salita po ng Diyos, hindi po ito parang long distance na sandata. Ito po yung lumalapit po sa atin, no? Sa ating pong personal na buhay. Kaya sa ating maging mga sikretong iniisip, sa mga takot natin, no, hindi ito pampalo, no, kundi ito po yung ginagamit, pambutas doon po kung saan yung kuta ng mga pride. Kaya yung konsepto po, no, ng marrow at joints sa sinaunang medisina, nung panahon po, isinulat po ang Hebrews na ang mga Romano at Griego po ay nagsisimula na rin magkaroon po ng pag-unlad sa anatomy. Ibig sabihin, alam nila na ang pinakamalalim ng bahagi ng tao ay ang utak ng buto, yung marrow, di ba? Yung buto. Tayo po may buto, no? Yung buto po natin may laman, no? Marrow. So alam natin yun sa mga may hilig po sa bulalo, no? So yun, yung marrow, no? So kaya yun, no? Parang isang bakit binanggit po yung marrows at joints, no po? No, yun po yung kailangan nating tingnan, no? Para sa isang sundalo po, pag ikaw, no, ay nakatama doon sa joints and marrow, ito po yung nangangahulugan po ng pagkaparalisa at agarang pagkatalo ng kaaway sa kanila pong sa kanilang way po, no? Pagka pinag-usapan po nila, nakatama sila doon sa joints and marrow, ibig sabihin po nangangahulugan pa kagad dito ng pagkaparalisa at agarang pagkatalo po ng kaaway. Kaya kung paano pong ang gladius o tabak ay kayang bumutas sa pinakamatigas na baluti o yung armor po ng sundalo, sabi pong gano'n, no, ang salita po ng Diyos ay mas matalim kaysa sa anumang pinakamatalim na tabak. Bumubutas po, no? Kung ang tabak po ay bumubutas sa bone and marrow, no po, yung salita po ng Diyos ay hindi lang po laman ang nabubutas, kundi napaghihiwalay pa pati ang kaluluwa at espiritu. So yun po, no, yung tabak po, no, yun yung tabak. Kaya sabi pong gano'n, no, yung salita po ng Diyos, hindi kasi ito parang isang textbook lang sa school na binabasa mo lang para matuto. Yung salita po ng Panginoon ay parang pag-uusap ng Diyos. It is our divine interaction, no? Buhay. Yung salita po ng Diyos ay buhay, no? Na kung saan kapag binasa mo ito, mismong si Jesus ang kumakausap sa puso po natin. Kaya ang salita po ang gumagawa ng paraan para ikaw ay sumunod, hindi yung sarili mong willpower. Kaya nga magtataka ka bakit ako sumunod sa Lord? Hindi ko alam kung paano, bakit ko nalang nakita ko yung sarili ko na naglilingkod ako sa Lord. Kasi hindi natin sariling willpower po yun. Yun po ay yung salitang buhay, no, na tinutukoy, na yun yung naging dahilan, paraan para tayo po ay sumunod sa Panginoon. Hindi po ito yung willpower. Yes, sa start may decision ka, pero ang pinakamalaking part po, no, ng ating pong paglilingkod ay yung kapangyarihan pong buhay na salita po ng Panginoon. Bakit ka nakapagpatawad? Hindi ko alam kung bakit, kahit sobrang sakit. Kung ako lang, di ba may mga ganun tayong term kung ako lang, hindi ko mapapatawad, pero kasi ginawa ng Lord So yung salita po ng Diyos, yun yung ibig sabihin po ng buhay. No po, siya yung nagiging dahilan para tayo po'y makasunod, tayo po'y makapagpatawad. Kaya po buhay ang salita po ng Diyos. Na parang halimbawa po, no, yung salitang yung buhay, no. Sabi po sa John 6:63, no, sinasabi doon ni Jesus na ang kanyang salita ay espiritu at
buhay na kung ang cellphone natin parang lobat o patay, kailangan po natin ng saksakan. At ang salita ng Diyos ang charger. Ano ibig sabihin? Ang buhay ni Jesus na yung buhay po ng Panginoong Hesus na nandun sa kalangitan ay inilipat sa puso po natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya kung wala kang pag-asa o pagod ka na, yun yung parang gusto mo na sumuko, ang salita po ng Panginoon ang muling nagbibigay po sa atin ng pag-asa. No? Siya yung ating pong nagiging doon tayo kumukunik. No, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. No? Hayaan mo ang salita ang mag-motivate sa iyo. Hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo. Hayaan mo yung salita ng Lord. Siya yung kapangyarihan ng Diyos ang siyang kumilos po sa atin. Kaya 1 Peter 1:23, no, yung binhi po na yun, hindi natutuyo. Yung salita po ay parang isang buto ng halaman, no, seed. Ang buto po, no, yung buto ay parang mukhang patay sa labas. No, pagka tinignan natin yung buto, parang wala namang buhay. Pero sa loob nito, ay may buhay po yun na lalago basta ilagay po sa lupa. Kaya ang bagong buhay po natin ay galing doon sa parang buto na kung saan ang maganda po rito, yung buto po na yun ay hindi namamatay. Ang ibig sabihin, yung kaligtasan po natin ay sigurado dahil ang buhay, yung buhay ng salita, ang nagpapanatili sa atin. Hindi yung sarili nating galing. Kundi yung nag-work po doon is yung seed, yung word. No po? At ang word, sino po? Si Jesus. Kaya ang buto po, ang bahala. No? Si Jesus, ang bahala sa bunga, hindi po tayo. Kaya doon po natin makikita yung kaibahan po ng reliyon at ang biyaya po ng Panginoon. Kasi no, minsan sa reliyon, akala po natin, no, may mga pananaw po na ginagamit, na akala natin, no, yung nagagamit ng Bible para gamutin yung sarili mo. No? Hindi ganoon. Pero sa Hebrew po, yung salita mismo ang siyang gumagawa. Siya ang gumagamot. No? Siya ang kumikilos. Hindi yung halimbawa nabasa mo yung salita ng Panginoon tapos yung sarili mo ang gagawa. Hindi po, kaya nga po yung pagtitiwala o yung rest, hayaan mo yung salita ng Diyos ang gumawa doon sa atin. Kaya halimbawa, no, tayo, may mga tao tayong sinisiran, may mga tao tayong pinapanalangin, binabahagian ng Word of God, nagsasend tayo ng message sa Kanya. Huwag natin tignan na parang walang nangyayari po. No? Dahil yung salita po ng Diyos ay buhay. No? Maybe hindi pa niya naintindihan ngayon, pero yung salita po na yun, nagwo-work sa kanya pong buhay. Kaya nga tayo, may mga times na gano'n, hindi naman tayo noong unang paglapit ng tao sa atin, naniwala ka agad tayo. May mga times na parang nagre-resist ka, ayaw mong pakinggan, nagtatago ka, may Bible study sa bahay mo, bigla ka magkakaroon ng sarili mong lakad. No? Parang gano'n. Pero natataniman ka. Kaya pagdating ng panahon, doon mo na lang makikita yung testimony mo. Sinishare mo yung mga bagay na gano'n. Hindi mo pinapansin noon, against ka sa ganito. Pero ngayon, ikaw ay nagsiserve na sa Panginoon. Hindi dahil sa willpower mo, dahil buhay at gumagalaw po ang salita po ng Panginoon. At isang bagay pa sinabi niya po yung mabisa. No? Sa Greek po yung energies. At doon po kinuha yung salitang energy. No? Yung mabisa sa Greek, yung energies, no? Ibig sabihin, energy. Ang salita ay hindi parang sulat lang o drawing lang, no? Ito po ay laging merong ginagawa doon sa loob po ng tao. So yun yung bagay na nangyayari. No? Isipin mo na yung salita po ay parang kuryenteng dumadaloy sa buhay mo. Siguradong merong iilaw. Hindi pwedeng pumasok ang salita, no, sa puso mo at manatili kang walang pagbabago. So meron pong nangyayari. Kaya doon po inaalis po yung inaalis po yung stress, yung mga self-effort. Kaya ang trabaho po ng energy o ng salita ay sirain po yung mga maling akala na kailangan mong parang magpagod para matuwa ang Diyos sa iyo, mas marami kang gawin sa Panginoon. So kailangan una mo nang maintindihan yung bagay na tinanggap mo at sino na si Kristo sa iyo. Kaya kapag naririnig po natin yung mabuting balita o gospel, ang energy ng Diyos ang nagpapaalis, nagpapalayas sa takot natin, sa pagod natin. Gumagawa po ang Diyos po doon. Kailangan mo lang siya maunawaan.
Kaya binibigyan tayo ng lakas para makapagpatuloy. So ngayon, tingnan na po natin. So yun po yung word. No po. Ngayon, tingnan na po natin yung tabak na may dalawang talim. So doon na po tayo sa double-edged no po, na isang sword. Sa original po na meaning po ng double-edged o yung dalawang talim, sa Greek po is yung tinatawag na distomos. At yung distomos po, no, yung distomos ay literal na, ito po yung literal na two-mouthed, dalawang bibig. No, ulitin po natin. Yung dalawang talim sa Greek po, na ang original po meaning is distomos, na ang literal na ibig sabihin po ay dalawang bibig. Ngayon, bakit bibig? Dahil sa Biblia po, ang tabak at ang salita ay iisa. Kaya ang talim po ng tabak ay nagmumula, no, sa tinig na nagpapakawala nito. Anong ibig sabihin doon? Ano yung dalawang bibig? Ang unang bibig, no, ito yung tinatawag ng objective truth. Ito yung sinabi ng Diyos. Okay, yung isang edge, sa Greek, distomos, two-mouthed, dalawang bibig. Yung unang bibig po doon, yun yung sinabi ng Diyos. Okay, kaya yun yung salita po ng Panginoon. Ito yung objective truth, kung ano yung sinabi ng Panginoon. At ito ang theology of the finished word, no? Ito ang mouth of God na nagsasalita na noon pang panahon ng mga apostol na nakasulat po sa Biblia. Yung unang bibig po, no, ito po yung sovereign declaration ng Diyos na hindi ito nagbabago. Ito po established. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun yung sinabi niya. Hindi po nagbabago yon ng based doon sa nararamdaman mo. Kasi sa Ephesians 1:3 po, sinabi ng Diyos na pinagpala ka ng lahat ng pagpapawalang spiritual. So this is the objective truth. Ito po ay galing sa Panginoon. Okay? Sabi pong ganon, pinagpala ka ng lahat ng pagpapalang spiritual. So again, yung unang double-mouthed. Bakit natin pinag-uusapan po yon? Kasi yun ang original po meaning po ng magkabilang talim, ng dalawang talim. Yung unang talim po ay ang katotohanang nakatayo doon sa kalangitan. Kahit hindi ka naniniwala, totoo po ang sinasabi ng Diyos. Kahit ang tao po hindi naniniwala, totoo yung salita po ng Panginoon. Totoo ang sinabi ng Diyos. Yun po yung unang talim. Ay parang tabak, no po, na ito'y tabak. At ito yung katotohanan na nararanasan na binanggit at sinabi ng Panginoon. Yung talim na yon, ito yung pang-araw-araw po na kailangan nating maunawaan at makita. Dahil yung unang talim, ito po yung katotohanan ng salita ng Diyos. Paniwalaan ng tao o hindi, establish po yon. Ang sabi ng Panginoon, no, ang sino mang tumanggap sa Panginoon, nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Objective truth po yon. Salita po ng Panginoon yon. Kahit walang nakita mo yung tao, may relasyon na sa Lord, bakit parang hindi nagbabago? Kasi kailangan mo maunawaan kung ano yung naging yung new creation sa kanya. Kahit hindi naman nagbago yun eh. So hindi pwedeng dahil yun yung nakikita mo, yun yung pwedeng mag-adjust yung katotohanan ng salita po ng Panginoon. So hindi po, no. So yung unang talim po o unang bibig na sinabi, ito po yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Pag sinabi ng Lord na salita ng Panginoon that you are blessed, kahit hindi mo nakikita sa paligid mo at hindi ka naniniwalang blessed ka, yung salita po na yon ay mananatiling totoo. Naintindihan po natin. Na bakit ganon? Sabi ng Panginoon, I am healed. Nararamdaman ko pa. Parang masakit pa rin. Parang meron pa rin. No, kahit may nararamdaman ka, yung salita po ng Panginoon na yon, no, sa pamamagitan ng kanyang latay, tayo nagsagaling. Katotohanan po yon. Hindi pwedeng magbago yun dahil iba yung pakiramdam mo. So kung hindi po yun, no, establish po yun. At yun yung unang bibig. Okay po? No? Pak, hindi ko nararamdaman. Hindi pwedeng mag-adjust ang salita ng Panginoon dun sa sitwasyon natin. Okay po?
So yun yung unang bibig. Ngayon, papaano ngayon? No? Papaano mangyayari yon? Kaya nga po double-mouthed eh. So ibig sabihin, yung sinabi ng Panginoon, this is the first mouth. No po. At ano naman ang sinasabi ng mananampalataya? Ito yung experiential truth. Na ito yung tinatawag pong sa theology of confession, homologeo. Yung salitang homologeo ay galing po sa homo, ang ibig sabihin po nun ay pareho, at yung salitang logos, na po, salita, parehong salita. So yun po ang ibig sabihin ng confession. Okay? Yung confession po ay sa Greek homologeo, ng salitang homologeo po ay homo, parehas, pareho, yung logos, salita. Nang ibig sabihin, kailangan sinasabi mo yung parehong salita na sinabi ng Diyos. And that is biblical confession. Kaya sa Bible po, pag sinabing i-confess mo si Christ, ang i-confess mo doon, ibig sabihin, kailangan mo mag-agree kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos at yun din ang sabihin mo. Pag sinabi ng Panginoon na tayo po ay nasa Panginoon forever, yun din ang sinasabi natin. Pag sinabi po yun na yung sinasabi natin. Kaya ngayon dito napapasok po, yung tinatawag na double-edged. Kaya pag sinabi ng Panginoon, by my stripes, you are healed. Kaya yun dapat din ang confession natin. Salamat Panginoon, ako ay magaling na sa pamagitan ng dahil sa iyong mga latay. Lord, salamat, magulo ang sitwasyon ko, pero I am blessed, Lord God. I am highly favored. So yun po yung double-edged, double-mouthed, na kung ano yung sinabi ng Panginoon, kailangan yun din ang sabihin po natin. And that is the meaning of confession, homologeo, homo, pareho, logos, salita. Kaya ang binibigkas po natin, hindi dapat yung hindi sinabi ng Panginoon. No? Parang punong-puno ako ng problema eh. Teka lang, ang sabi ng Lord sa iyo, you are blessed. Hindi na magbabago yung sitwasyon ko. Sabi ng Lord, may plano siya sa iyo. So kailangan nating mag-agree doon sa sinasabi po ng Panginoon. Po, yun yung kailangan natin maintindihan. Yung tabak po ay nagiging two-mouthed kapag ang bibig po natin ay nagiging echo ng bibig ng Diyos. Doon po nagiging effective ang salita sa buhay po natin. At doon natin nakikita yung mga nakatagong realidad sa Panginoon. Yung pananampalataya ay hindi nag-uutos sa Diyos. Ang ating pananampalataya ay sumasang-ayon lamang doon sa tapos na gawa ni Jesus. Okay? Kaya hindi pa pwedeng nanampalataya ka sa isang bagay, parang inuutusan mo ang Panginoon na mangyari yun. Hindi. Ang sinasampalatayanan po natin, sinasang-ayunan natin kung ano yung tinapos na gawa ng Panginoon doon sa cross. Ibig sabihin, marami po kasing nangyari after po ng cross doon sa mga sumampalataya sa Kanya. Hindi lang po tungkol sa kaligtasan. No, meron pong kailangan nating maunawaan. Naging anak ka o bilang anak, ano na ngayon ang sitwasyon mo? Ano na ngayon ang posisyon mo sa Diyos? Kung anak ka pala ng Panginoon, bakit yung way of prayer mo parang umiiyak ka na, magmamakaawa sa Diyos? Ibig sabihin, hindi ka nagkakaroon ng pagsang-ayon doon po sa salita po ng Panginoon. Dahil tinitignan mo yung sarili mo na parang sinner pa rin ako, makasalanan pa rin ako, ganito pa rin ako. So yun po ang nagiging problema. Kaya hindi natin nakikita yung manifestation na po ng salita po ng Panginoon kasi isang salita lang po ang tumatayo. At ikaw, yung salita natin na nagkakaroon ka ng unbelief, nagkakaroon ka ng kontra doon sa sinasabi ng Panginoon. So, nawa po ay nauunawaan po natin yung ating pong pinagsapan. Ito po ay nagiging effective pag yung sinabi ng Diyos, yun na rin ang salita mo. Po. Pag sinabi ng Panginoon na tayo ay pinalakas na ng Panginoon, kahit na parang pagod ka, kahit na parang punong-puno ka ng problema, nanghihina yata ako. Yata yun. No? Pero kailangan mo sumang-ayon dun sa salita po ng Panginoon. Kaya yun po, no? Kaya tayo po pag umaatake po yung mga pag-aalala po sa atin, no? Ay, yung unang bibig po, no, yung Bible, ay nagsasabing ang Diyos ang magpupuno ng lahat ng iyong kailangan.
Pero parang aligaga ka pa rin, parang balisa ka pa rin, parang walang nangyayari. Yun lumalabas sa bibig mo. No, ibig sabihin po, hindi natin nasasang-ayunan yung unang bibig. No po, kailangan po nating maging confess po yun. No? Confession. Yun po yung sinasabing confession, biblical confession. Ang kino-confess po natin ay kung ano yung sinabi ni Kristo, kung ano yung tapos na gawa ng Panginoong Kristo. So yun po yung kino-confess natin sa buhay natin. Lord, salamat, no, tayo po ay righteous sa harap ng Panginoon. Bakit? Yung righteousness ng Panginoon na meron po sa atin. You are blessed. You are loved. No, yun po yung bagay na meron po tayo, yung ating pong identity in Christ. Kailangan natin maintindihan. Kapag yun na binanggit mo, no, dumadating ang problema sa iyo, no, at sabi ng Bible, ang Diyos ang magpupuno ng lahat ng iyong kailangan. Eh kapag yun din ang bukang bibig mo at yun din ang binibigkas mo, ikaw na yung pangalawang bibig, dun lumalabas po yung tabak at yun yung pag-amin sa katotohanan na naglalabas ng talim ng tabak. Ito po ay laban dun sa kaaway. So yun po, no? Ito po yung theology of agreement. Kaya yung theology of agreement, dahil nag-agree ka, no? Doon po nagiging nag-work po yung tabak at pinuputol niya po yung mga tanikala, no? Yung tanikala na tanikala na parang kulang ka lagi, tanikala na parang hindi ka blessed, tanikala na parang makasalanan ka pa rin, tanikala na parang hindi ka pinatawad ng Panginoon. Yun po, no, napuputol yun pag sinasang-ayunan po natin. Kaya yung sitwasyon po natin, no, na may mga ganun, kasi ang kaaway, accuser po yan eh. Ang boses po ng kaaway na po ay laging nagsasabi na salungat po doon sa sinasabi ng Panginoon. Kailangan mong pag-agrihan, ang kailangan mong mag-agree at lumabas sa bibig natin ay kung ano yung sinabi ng Panginoon, sinabi ng salita ng Diyos, hindi yung pang-accuse ng kaaway sa iyo. Na sinasabi ng kaaway sa iyo, naku, wala namang mangyayari, hindi ka naman gagaling eh. O nga, no, parang hindi nga ako gumagaling. Bakit siya yung sinasang-ayunan natin? At ang sang-ayunan natin kung ano yung sinabi ng Panginoon, ng Diyos. So doon po nagkakaroon dahil sumasang-ayon ka na ngayon, sabi ng Panginoon, I am blessed. Sinasabi ng Panginoon, I am healed. Sinabi ng Lord na I am righteous. Kaya kahit na anong gawa ng kaaway sa iyo, putol po yun, wala pong effective. Hindi nagkakaroon ng effect. Kaya nga sinasabi po sa James, di ba? Labanan niyo yung diablo at siya'y lalayo sa inyo. Paano lalabanan natin? Hindi po sa tagal ng prayer, hindi sa alam ng daming verse, hindi po sa haba ng pag-fasting mo, kundi maunawaan mo kung ano yung salita ng Diyos sa iyo, agrihan mo at doon po mapuputol ang gawa po, no, ang ginagawa po ng kaaway po sa atin. So ibig sabihin yung unang bibig ng Diyos na kung saan na ang kasalanan at kasamaan po ay hindi naaalalahanin pa. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 17, yung kasalanan ay hindi naaalalahanin pa at ang kasamaan. Pero yung pangalawang bibig, dapat mag-agree tayo, Lord, salamat, no, dahil hindi mo na naalala yung mga kasalanan. Ako ay matuwid na kay Kristo. No, kaya nagkakaroon minsan parang, Lord, ganito yung nagawa ko, ganito. So parang hindi ako karapat dapat. Pagka ganun po tayo, hindi natin naunawaan yung salita ng Panginoon, yung unang bibig. So hindi mapuputol yung ganung pananaw. Kasi bakit ayaw mong mag-agree na nilimot ng Diyos lahat ng kasalanan mo? Kaya kailangan po mag-agree tayo. Nasa sandaling mag-agree tayo, mag-match po yung boses ng Diyos, salita ng Diyos, at yung salita na meron tayo. No? Doon po napuputol yung tanikala ng guilt, ng condemnation, ng kaaway. No, hindi mo ito pinuputol, no, sa pamamagitan yung mga pag-accuse ng kaaway, sa pamamagitan ng mabubuting bagay na ginagawa mo para makabawi ka sa Diyos. Hindi. Mapuputol yung mga pag-accuse ng kaaway sa iyo sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa kapatawarang ibinigay na niya sa atin. Mga kapatid, gusto kong sabihin po sa atin na tayo po'y pinatawad na ng Panginoon. At dahil pinatawad na tayo ng Panginoon, tinanggap na tayo ng Panginoon, at dahil tinanggap ng Panginoon, tayo po'y ligtas na. No? Tayo po'y meron ng kaligtasan sa Panginoon. No? Huwag na tayong magdalawang isip pa kung ligtas ba ako o hindi. Pagka ikaw ay mayroong pananampalataya at naging talagang tunay ang iyong pananampalataya, yun po ay selyado na po ng banal na Espiritu.
Kaya wag na nating questionin ako, baka pag hindi ako nagising bukas, hindi ako nakapag-pray kagabi, hindi ako nakahingi ng tawad, baka pag daylight ko, mainit yung puntahan ko. Pagka ganun po, kailangan, hindi nagiging malinaw sa atin ang salita ng Panginoon. Kaya tayo po, kailangan natin makita kung ano yung sinabi ng Panginoon, tayuan po natin yun. Kung ano yung finished work po na sinabi po doon. Kaya yung dalawang talim po ay ang Diyos na nagsasalita at ang tao pong naniniwala. Kung ang Diyos lang ang nagsasalita pero hindi sumasang-ayon ang tao, yung tabak po ay hindi nagkakaroon po ng function. No? Kaya parang talagang walang nangyayari. Kasi bakit? Kasi yun ang deklarasyon mo. Pero kung ikaw lang ang nagsasalita, pero hindi naman sinabi ng Bible, hindi, ito yung na-experience ko eh. No? Ito yung experience ko, no, na matagal na ako sa Panginoon, ito ang experience ko, itong karanasan ko. Yung karanasan mo, at ang karanasan natin, kapag wala po sa Biblia, no po, yun po ay ingay lang. Dahil bakit? Dapat po yung experience mo ay nandun sa sinabi ng Panginoon. So yun po yun. May mga experience po kasi tayo minsan nagiging doktrina na natin. Pero hindi naman sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya tayo po, no, maging ako, gayon po, lagi nyo tignan, no, yung mga bagay ba na naririnig, sinasabi, yun ba talaga yung salita ng Panginoon? So yun po, kailangan po natin maunawaan. Yun na po, hindi yung mga karanasan mo, hindi kasi matagal na akong mananampalataya eh. Ganito yung naranasan ko na nagsiserve ako sa Lord. Ganito yung nangyari sa akin. So okay yun. No, pero kung yun ay hindi naman tumutugma dun sa salita ng Panginoon, parang isang ingay lang yun. Pero kapag ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos at ang pananampalataya mo, ayun din ang sinasabi mo, nagtagpo doon. Doon po nagaganap po yung himala. Doon nahati yung takot at ikaw, ang iyong takot at ikaw ngayon ay nakakapasok doon sa tinatawag na rest, kapahingahan. Ngayon, no, balikan po natin, no, yung sitwasyon po ng talatang ito. Tungkol po ito sa kapahingahan. Kapahingahan na kung saan ay hindi nararanasan pag meron pong unbelief. No po, yung parang laging parang hindi mangyayari, hindi yata yung totoo. So wala akong kapahingahan po yun. Kaya yung paghati po sa soul and spirit sa Hebrews 4:12, no po, ay nagsasabi po na ang tabak po ay bumabaon hanggang sa paghihiwa ng luluwa at espiritu. Kaya yung tabak daw po na binanggit, no, sabi ganoon, yung tinutukoy po kasi doon, yung una, yung tabak po ng mga Roman soldier, no, na nakakatagos ng buto. Pero ang sabi po, merong higit na mas matalim kaysa sa tabak. At hindi lang laman ang inihiwa, kundi kaluluwa at espiritu. No. Kaya yung sa original pong disenyo ng Diyos, na ang espiritu po dapat ang nag-govern, namamahala. No? Ngunit dahil sa pagkahulog po na pagkabagsak ng tao, yung kaluluwa po ang naghari. So yung rest ay hindi mangyayari hanggat hindi na ibabalik yung tamang kaayusan. So ibig sabihin po tayo, no, muli, ulitin ko, no, tayo po ay mayroong tripart. May body, soul, and spirit. Itong body natin, ito lang yung nakikita natin sa salamin. Lagayan lang po ito. No po? Lagayan lang po. No? Kundi ang tunay na ikaw ay yung spirit na meron ka at yung kaluluwa mo, ito yung bagay na kung saan ito yung isip mo, binubuo ng isip, ng emosyon, ng kalooban. Kaya sinasabi po sa Romans 8:6, no, ang kasipang nakatuon sa laman, carnal mind, yung carnal mind, ayan. Pero ang kaluluwa ay laging nakadepende doon po kasi sa 5 senses. Ang kaluluwa po ang nagsasabi, yung soul lagi nagsasabing, parang hindi ko naman nararamdamang ligtas ako. O kaya pagod na ako sa pagsiserve. O kaya baka galit ang Diyos sa akin. No? Kaya yun po, no, yun po yung kaluluwa po kasi ay laging conditional. Ano yung conditional? Naniniwala lang siya kapag nakikita niya yung resulta. Naniniwala siyang blessed ka pagka yung paligid nakita niya, oo nga. Naniniwala siyang magaling siya kapag nakita niya magaling na siya. So yan po yung soul. Na po, dito po nakatira yung unbelief. Kasi nga ang pinare-renew sa Bible is mind. Bakit yung mind? Yung mind po natin ang valve na po.
ito yung post, yung bulb, no? Kung mo sa gripo, siya yung nag-on, siya yung nagsasara. Parang ganon. Kaya kung ano yung bubuksan niya, kung bubuksan po ng mind, ay yung kasinungalingan ng kaaway, yun yung dumadaloy. Kailangan masara yun. Ang buksan ay kung ano yung katotohanan sa espiritu. Kaya yung unbelief po ay nandun sa soul. Kaya pero po sa 1 Corinthians 6:17, ngunit ang nakipag-isa sa Panginoon ay iisang espiritu sa Kanya. Yung espiritong ng mananampalataya, ito epekto dahil ito ay nakipag-isa kay Kristo. Again, no, ulitin ko, yung sinasabi ko, ito yung spirit po na yon na meron tayo, ay yung righteous, yun yung blessed, yun yung healed. Lahat spiritual blessing at lahat ng blessing na po ay idiniposit po sa spirit. Yun yung totoong ikaw ngayon. Yun yung identity mo. Kaya parang pakiramdam mo mahina ka, yung espiritu mo, hindi humahina yon. At hindi kailanman nanghihina ang espiritu. Dahil espiritu po yun eh. Ang nanghihina lang yung soul. Siya yung pagod. No? Kaya nga kailangan magdumin po yung spirit natin doon po sa ating soul. Kaya ang espiritu ay hindi po naka-base doon sa nararamdaman, kundi sa posisyon. Yung pagiging anak po natin, nandun po yun sa spirit, na tayo anak ng Panginoon. Kaya yung kumukontra minsan yung mind, parang hindi naman eh, kasi hindi ko nararanasan eh. Si soul yun. Kaya yung espiritu po ay, yun yung bagay na alam mong ikaw, mabanal, matuwid, no? Tinanggap, you're blessed, no? You are healed, lahat na nandun po nakadeposit. Nandun po lahat. Kaya ang espiritu po ay, yung spirit po natin ay unconditional po ito. Kahit magulo yung paligid mo, na yung dineposit po doon, kung sino yung spirit na yun, yun yung tayong totoong tayo. Na po, yun po ay established. Hindi maapektuhan po yun. Kaya kailangan sumang-ayon yung mind natin doon sa spirit po natin. Kaya ang trabaho po ng tabak, paghiwalay yung pakiramdam sa katotohanan. No? O yun yung sinabi po doon, na siya naghihiwalay doon saan? Doon sa kaluluwa at sa espiritu. Kailangan po na yun po yung trabaho po ng tabak. Na once na ang isang tao mag-agree doon sa sinabi noon, double-edged, no po, yung mouth ng God, at nag-agree ka, dineclare mo. Dahil dineclare mo, yung feelings na meron ka, yung pakiramdam na meron ka, yung parang nakikita mo na sa physical mong mata, ay ano po, doon po napuputol ang lahat ng yon. So, ibig sabihin, mas nakikita mo kung ano yung ginawa ng Diyos sa iyong spirit. Ito po yung pinaka-importanting gawain ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Yung tabak po ay bumabaon sa pagitan po ng soul at ng pneuma, no, psyche and pneuma, soul and spirit. Bakit? Dahil madalas nating napagkakamalan ng ating pakaramdam ay parang yun yung ang katotohanan sa buhay po natin. Pakiramdam mo, walang mangyayari sa buhay mo, pakiramdam mo hindi ka nagbabago, pakiramdam mo ay wala na magandang mangyayari, parang pakiramdam mo hindi ka lalago, pakiramdam mo parang hindi ka umuusad, pakiramdam mo parang magkakaroon ng maraming problema. Lahat ng yan pakiramdam. Yan po ay yung soul. Kaya kailangan pong maihiwalay po yun doon sa katotohanan. Kasi lahat ng pakiramdam po natin, no, lahat ng pwede mong maramdaman na meron ka, ay hindi natin pwedeng sabihin totoo. Kaya parang pakiramdam mo, parang pakiramdam ko, parang merong kakaiba dito sa lugar na to. Pakiramdam mo lang yun. No? So yun po yung kailangan natin maintindihan, yung katotohanan. Kapag ang soul, no, yung soul, pakiramdam niya parang, doon po pumapasok na parang depressed ako, parang stress ako, parang malungkot ako, parang ang layo-layo ng Diyos sa akin, parang ang dami kong mali. Yun po yung soul po. No? Kaya kailangan po yung trabaho po ng salita ng Diyos, mahiwalay po yung soul, yung pakiramdam mo dun sa katotohanan. Kailangan ma-shift, no? Yung pakiramdam na yan, makita mo yung katotohanan na meron ka. Na, ikaw ba talaga ay malungkot? Ikaw ba talaga ay mahina? Ikaw ba talaga ay walang paglago? Baka pakiramdam mo lang lahat yun dahil sa katotohanan ng meron ka, lahat yun ay salungat doon sa bagay na espiritong binigay po sa atin. Kaya yun po yung tabak. Siya po yung tagapag-separate
nihiwa ng salita ng Diyos yung emosyon na meron po tayo at ipinakikita yung spirit na kung sino ka talaga. Kahit na anong nararamdaman mo, at sinabi ng Hebrew 13:5, hindi kita iiwan ni pababayaan. Madalas, natin yan hawak-hawak, pero bakit sa panahong problema, nalilimutan na natin na may Diyos tayo? Sa mabibigat na sitwasyon, nakakalimutan na natin yung mga talatang ito. Bakit? Nangingibabaw kasi yung pakiramdam. Pero ang katotohanan, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kaya ito po yung parang inilalantad po ng tabak kung bakit yan napapagod, kung ang paglilingkod mo ay nagdudulot ng burnout, no? Yung, kung puro katakot, balisa, dahil inilalantad po ng tabak na ikaw ay umaasa doon sa sariling effort, pakiramdam mo, sarili mong talino, sarili mong kabanalan. Pero ang tabak po ay pumapawi ng iyong pagod sa pamamagitan pagpapakita na ang lahat ng kailangan mo nasa iyong espiritu na dahil kay Kristo. Kaya yung paghahati ay kailangan upang hindi malinlang ang iyong emosyon, malinlang ng iyong emosyon yung pananampalataya mo. So ganun po yung pakiramdam ko, parang galit sila sa akin. Pero pakiramdam mo lang pala. No? Dahil sa pakiramdam na yon, pakiramdam mo, dahil sa mga pakiramdam, na parang minamaliit ka, walang mangyayari sa'yo. So, hindi dapat yun ang pakinggan mo. Ang pakinggan mo yung sinasabi po ng Panginoon. Na kahit anong sabihin ng tao sa'yo, ang sabi sa'yo ng Lord, ikaw ay nilikha ko ayon sa aking wangis. No? Ikaw ay nilikha tayo ng Panginoon na mayroong pagmamahal, tinanggap tayo ng Panginoon, no, ang sino mang kay Kristo, isang taong bagong nilalang na. So lahat ng yun po ay lagi natin babalikan yung salita po ng Panginoon at dapat yun yung pag-agrihan lang natin. No, hindi yung kahit anong pray ko naman, wala naman nagbabago sa asawa ko eh. Pagka ganun po kasi nakadepende ka sa physical eyes mo na nakikita mo. Pero ang sabi ng spirit mo, and sabi ng spirit, no, salita po ng Panginoon, doon sa sinasabi ng Panginoon ay may pagbabago, pwedeng ang isang taong magkaroon ng makarinig ng salita ng Diyos, pwedeng magbago, at hindi pwede talaga magbabago. No, ibig sabihin tayuan natin kung ano yung sinabi po ng Panginoon. So yun yung bagay po na kailangan nating makita. So yun po, nawa po na unawaan po natin, double-edged sword, magkabilang talim. Ibig sabihin po noon ng talim is double-mouthed sa Greek. Bibig, salita ng Diyos, at kailangan maging salita natin, mag-agree tayo para magkaroon po ng epekto yung tabak. Doon napuputol po ngayon dahil nag-agree ka ngayon sa sinabi ng Diyos at inagrihan mo ngayon kaya yung mga pag-aalinlangan, yung mga maling pakiramdam, napuputol po ngayon yung mga unbelief. Okay? At yun po yung konteksto po ng Hebrew, dahil ito po mga mananampalataya po na ito ng mga Hudyo, nakakilala na sa Panginoon, pero gusto nilang bumalik sa ritual na kanilang ng religion, na kung saan doon sila, yun yung naging nakasanayan po nila. Parang nandoon parang hindi naman tayo nag-grow, parang wala naman nangyayari. Kaya parang gusto nila bumalik ngayon. Kaya sabing gano'n, yung salita ng Diyos, no, ay mas matalim pa kaysa sa anumang tabak. Ibig sabihin po noon, pag ito po ay nag-penetrate na nasa-separate yung soul and spirit, yung unbelief at yung katotohanan, no, yung kasinungalingan at yung katotohanan, yung pakiramdam mo lamang at kung ano yung katotohanan, nasa-separate po yon. Kaya ngayon, kung tayo titignan natin sarili natin, ano ba talaga tayo sa Panginoon? Paano mo tignan yung sarili mo ngayon? Kung ano ba yung declaration ng salita ng Diyos o based sa feeling natin? Feeling ko kasi kulang pa ako sa kulang minsan ako sa time baka hindi pa ako anak ng Panginoon. Ibig sabihin doon nakabase. No, parang, ayun ba sabi ng Lord, yung pananampalataya natin, binigyan tayo ng karapatang maging anak. So yun yung tayuan natin. At yun yung lakaran po natin. So yun po, no, kaya kailangan maunawaan po natin yung bagay natin tinatayuan at pinaniniwalaan. At doon po no, na kung saan, bakit naman po binanggit yung hatol, no, ay hahatulan. Ibig sabihin po nung kasi kung ano yung, di ba sabi sa Hebrews 4:13, sinabing ang lahat ay exposed
sa Kanya. Marami ngayon yung natatakot dito dahil iniisip nila parang exposure na parang kanilang mga kasalanan. Ngunit yung konteksto ng rest ang inilalantad ng Diyos. Ibig sabihin, alam ng Diyos yung motibo mo, no? Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. Hindi ito tungkol sa kasalanan, tungkol ito saan? Doon sa pinaniniwalaan mo. Kasi nga kung meron kang unbelief, wala kang kapahingahan. Hanggang ngayon yung kaligtasan mo, uubusin mo yung sarili mo na ilagay lahat yung oras mo sa gawain para lang makita mo yung sarili mo na doon yung kaligtasan mo, mapapagod ka. At nandoon ka sa position na parang may unbelief doon sa salita po ng Panginoon. Magpahinga tayo doon sa salita po ng Panginoon. At dahil yun ang ating pinaniniwalaan, na po, yun nagiging hatol natin. Tayo po ang nagbibigay ng hatol, nagbibigay po ng hatol sa sarili natin. Kaya hindi mo nakikita yung resulta ng Lord kasi iba yung sinasabi mo, iba yung pinaniniwalaan mo, iba yung nilalakaran mo. Kaya pag tinanggap natin yung hatol ng tabak, ito yung nagre-resulta po ng kapayapaan, no, ng rest sa atin. Meaning, pag sinabi pong rest, no, kapahingahan, ibig sabihin po, tayo po ay fully dependent sa finished work ng Panginoon. Doon tayo nakasandal. Hindi sa sarili mong lakas, hindi sa sarili mong talino, hindi sa sarili mong galing, hindi sa kaya mong gawin para sa Panginoon. Nakadepende ka doon sa finished work po ng Panginoon. At doon tayo tumatayo. So nawa po, nauunawaan po natin ating pinag-uusapan. No po? Kaya ang tanong po sa atin, no, na salita po ng Panginoon, hindi siya tungkol sa sasaktan tayo, hindi ito tungkol sa parang merong hihiwain sa ating ang Panginoon para makita natin yung para lumabas yung tunay na ikaw. Hindi po, no? It's about doon saan yung salita po ng Panginoon, it's about believing and unbelief. No? Kung hindi ka maniniwala, papagod ka. Hanggang ngayon yung kaligtasan mo, pinagtatrabahuhan mo kaysa doon sa sinasabi ng Panginoon na kung saan ang sino man na kay Kristo, sa bagong nilalang at ang sino man sumampalataya sa Kanya, magkakaroon buhay na ganap, na buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin yung mga pangako ng Diyos, kailangan maintindihan po natin at tayuan natin. Kaya kahit para sa panahon po ng mga pangit na sitwasyon, yun yung babalikan natin. At doon tayo lagi mag-a-agree kung ano yung sinabi po ng Panginoon. So, yun po, no? At nawa po ay naging dagdag, no? Kaunawaan, kalinawan sa atin yung pinag-uusapan po natin sa gabi po ito. Tayo po manalangin, Lord Jesus, salamat sa iyong salita, Panginoon, na pinahayag na narinig po ngayong gabi po na to. Lord God, kung may hindi kami maunawaan, Holy Spirit, help us. Tulungan nyo kami na mas maintindihan ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa mga panahon na parang hindi namin makita ang mga pangako mo, tumayo pa rin kami kung ano yung sinasabi mo. Huwag kami dumepende sa mga nakikita namin, nararanasan namin, sa damdamin namin, sa nararamdaman namin. Ang sandalan po namin kung hindi yung tinapos mong gawa at yun yung inilagay mo sa aming spirito. Kaya salamat po, Lord God, pinupuri ka namin ngayong gabi ito at pinasasalamatan, niluluwalhati, Panginoon. At every time, Panginoon, na mag-a-agree kami, Lord God, natatanggal yung pag-aalinlangan, natatanggal yung self-effort, natatanggal yung galing, natatanggal yung parang kami ang bida, napapalitan, Panginoon, ng Kristong gumawa at tumapos doon sa cross. Kaya salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. So isang pinagpalang gabi po muli sa ating pong lahat. Amen. Maraming salamat po, Pastor Charles, sa isang napakaganda po na mensahe.